Bago ang lahat, mukhang na-offend yung dalawang former teammate ni Kevin Durant. Pinagtulungan ni Klay Thompson at Draymond Green si KD online dahil sa naging comment ni KD na mas better team yung Sixers ngayon kumpara sa Golden State Warriors na sinalihan niya dati. Dahil si Embiid naging MVP, si Jaylen Brown naging Finals MVP, si Tyrese Maxey isang All-Star. Tatlong player ang merong average sa kanila na 25 points pataas plus LeBron pa. Tinawag niyang hindi naman naging MVP candidate si Klay Thompson kumpara sa sinalihan niyang team. Kaya nagalit si Klay, ginamit kasi ni KD yung buong pangalan niya para sa kanyang commentary. Yung Warriors dati ang MVP si Steph, back to back pa. Si Kevin Durant yung pangalawang MVP. Hindi naman tinrade nun si KD sa Warriors, kundi siya ang kusang sumali kumpara kay Jaylen Brown na tinrade. Kinall out ni Klay na bakit di umano ginagamit ni KD yung pangalan niya or government name niya. Sinasali niya sa mga komentary na alam naman niyang hindi totoo. Sinabihan naman ni Draymond na baka nagkamali lang na hindi nakapagpalit ng burner account si KD. In papers, malakas yung Philadelphia. Dalawang former MVP at Finals MVP ang magsasama. Plus sa history din kapag super duper team na or nasobrahan sa super team, hindi pa nananalo kumpara kina KD at sa Golden State dati. Yung prime Klay kahit hindi siya nanalo ng MVP or nasama man lang bilang candidate, napaka-rare niya dati. At least 3 or 4 na 3-point shot per game na merong 40% pataas na percentage sa beyond the arc. Kaya ang hirap nilang talunin. Yung sinalihan pa ni KD na team, proven na in papers na kayang manalo at gamit pa noon ang jump shot. Kasi noong 2015 playoffs, kinall out ni Phil Jackson yung mga analysts regarding sa Warriors kung kaya ba talagang manalo ng isang team na gamit jump shot. Hindi traditional na post-up gaya ni Shaq dati. Kumbaga yung sinalihan na team dati ni Kevin Durant, pinagmukha si Phil Jackson na kakaiba dahil hindi siya makapaniwalang nananalo yung team ng Golden State gamit 3-point shot at jump shot. Compliment yung team ng Warriors kay KD dahil 3-level scorer siya, nagawa nilang mailagay talaga siya sa team na parang nagkaroon ng steroids dahil heavy reliant na sa shooting at jump shot tapos ball movement na hindi nila kailangan mag-rely sa post-up. Yung sinabi naman ni Draymond Green na baka nakakalimutan ni Kevin Durant na magpalit ng burner account, ito kasi yung patama noong 2017. Nung time na si KD, tinira niya yung dati niyang coach at teammates dito sa OKC. Nahuli na nung si KD pero hindi kulong. Inamin din ni KD siya ang nag-post sa Twitter burst. Nagsimula din yung tension kay KD at kay Draymond until 2018. After nun, sinabihan pa ni Draymond si KD na nanalo sila nung wala siya kaya pwede na siyang umalis. Lalong uminit yun nung nag-champion pa sila noong 2022. 2 beses nanalo ang Warriors na walang Kevin Durant. Kaya talagang sa discussion kay KD, talo siya kay Draymond at kay Klay. Kay Draymond din galing yung narrative na kailangan nun si Kevin Durant dahil sinabi niya sa isang podcast kay JJ Redick na hindi nila kayang talunin yung Cavaliers kung walang Kevin Durant nun. Binanatan din ng ibang write-up si Kevin Durant na mula nang umalis siya sa Golden State, hindi pa siya nananalo. Samantalang yung Warriors bago at after siyang umalis, nanalo na. Mukhang alam din kung bakit dahil naghahanap din ng ingay si Kevin Durant dahil kahit dinecline na ng Rockets 2 weeks ago yung trade nitong Pistons, hinahabol pa rin ng Detroit na makuha si KD. Baliktad pala, hinahabol pa rin na ma-trade ni Kevin Durant papuntang Detroit. Ito naman, kung makukuha si Holiday, baka gumanda pa yung lineup lalo ng Philadelphia dahil merong isang sports website ang kumagat kay Fake Sham. Ito yung account sa Twitter burst or sa X na sinabing nag-agree na si Holiday sa buyout sa Blazers para pumunta ng Sixers. Biglang natanso yung isang sports website dun. Si Holiday ang isa sa mga player na potentially candidate na matrade bago mag-umpisa ang season until deadline. Sa kunat ng may-ari ng Blazers, malamang hindi i-buyout tong si Holiday kundi i-trade talaga. Ang kinukunik kasi kay Holiday ngayon mapunta ng Philadelphia. Pero via trade ang possible Miami Heat sa Blazers para makuha yung ibang package at mabawasan din yung guards ng Blazers. Kulang ang Miami Heat pa rin ng point guard or backup point guard pero kung makuha ng Miami si Holiday malamang siya ang maging primary kina Giannis at Bam Adebayo. So far malayo din kasing makuha ng Miami si Holiday dahil wala silang ipapalit sa ngayon kundi si Nikola Jovic.
Pero ang pinaka best way doon kung magkakaroon ng 3-team deal or 3 team ang magkakaroon ng trade para mapunta sa Miami si Holiday. Male-leverage di umano ng ibang teams na makuha si Holiday via trade dahil nga makunat yung may-ari ng Blazers. Isa sa mga oldest player si Holiday sa NBA ngayon at siya ang highest paid player ng Portland. Isa pa doon, 3 ang guards nila or point guard nila, si Holiday, Damian Lillard at si Ja Morant. Sa lineup, redundant talaga sila. At sino ang ilalagay nila sa 6-man position? Wala pa naman sinasabi ngayon si Dame na gusto niya maging 6-man behind kay Holiday at dito kay Morant. Sa pagitan din ni Holiday at ni Damian Lillard, mas madali ngayong i-trade si Dame kumpara kay Holiday. Mas mababa kasi ang kontrata ni Damian Lillard, halos nasa mid-level exception at madali siyang makukuha ng team gaya ng Miami Heat kung interesado pa ang Miami Heat sa kanya. Kumpleto sa gwardiya yung Portland. Merong explosive guard si Ja Morant, merong two-way guard si Holiday, merong 3-point shooting guard si Damian Lillard, merong pang 6-man guard si Scoot Henderson. Si Ben Simmons, nagbabalak di umanong bumalik ng NBA. Naubos na ata yung max contract na pinirmahan niya dati sa Sixers. Isa sa mga team na pwedeng magbigay din kay Ben Simmons ng minimum contract, Philadelphia. Pero agad sinutdown ng isang insider dahil kung makukuha si Ben Simmons, kailangan magbitaw or magbawas ng isang player sa roster ng Sixers. Lalagpas na rin kasi ang Philadelphia sa tax apron kaya ang kailangan nilang makuha yung hindi veteran minimum contract. Yung nasa minimum contract lang talaga na player.